Magandang araw! Ako ang inyong host at welcome sa bago nating paghahimay kung saan binabasag natin ang mga komplikadong dokumento para mas madali nating maintindihan. Okay, let's dive into this. Ang blueprint na pag-uusapan natin ngayon ay ang 2026 business proposal na inihandaan ni Rodrigo N. Abasola. Ito ay isang detalyadong plano para magtayo ng isang malaking social media security at digital media management agency. Para masundan natin ng maayos ang buong dokumento, gagawin natin itong isang chronological journey mula sa simula hanggang sa pinakadulo. Narito ang ating ahenda. Una, the digital shield concept. Pangalawa, building the infrastructure. Pangatlo, the operating engine. Ikaapat, crunching the numbers. At syempre ang huli, risks and opportunities. Punta na tayo agad sa unang bahagi, the digital shield concept. Dito natin makikita ang kakaibang dual threat nature ng business model na to. At napakagandang inilalarawan nito kung paano talaga gagana ang pinakapuso ng ahensya. Imbes na nakafocus lang sa marketing at content creation para palaguin ang isang brand, ipinapares nila ito sa matinding cybersecurity at protection. Ibig sabihin, hindi lang nila basta palalakihin ang audience mo online, aktibo yun nilang poprotektahan ang brand mo laban sa mga modern digital threats, tulad ng phishing scams or account hijacking. Basically, offense and defense in one package. Kaya naman napakalawak ng inaalok nilang serbisyo. Nandiyan ang social media management, content creation, live stream production, virtual assistants at, syempre, yung security services na nabanggit natin. Ginagawa nitong isang totoong one-stop shop ang kumpanya. Government agency ka man, sikat na influencer o nag-uumpisang negosyo, lahat ng kailangan mo para gumalaw ng ligtas sa digital space ay nasa iisang bubong na. Ngayon, lumipat na tayo at tingnan natin kung paano ito nabubuo. Ikalawang bahagi, building the infrastructure. Paano ba nila itatayo to sa pisikal na mundo? Hindi pwedeng ordinaryong laptop at internet lang ang gagamitin dito. Yung 1.3 million pesos na inilaang budget para sa equipment, napupunta yan sa 10 Intel i7 laptops, 5 DSLR cameras, 5 ring lights at 5 high-end na smartphones. Ang mahalagang kwento rito ay hindi lang ito basta listahan ng mamamahaling gadgets. Ang eksaktong 1.3 million setup na to ang mismong magbibigay ng kapangyarihan sa kanila para makapag-produce ng top-tier multimedia at live stream services. At syempre, ang mga high-end na kagamitang ito ay kailangan ng isang professional na tahanan. Nakalaan ang 450,000 pesos para sa office rental, renovation, pag-set up ng sariling studio area at conference rooms. Yung physical footprint na ito, hindi lang yan para magmukhang maganda ang opisina. Idinisenyo yan partikular para masuportahan ang mabibigat na equipment at yung seryosong creative demands ng buong production team. Ayan, may opisina at gamit na tayo. Kaya pumunta na tayo sa ikatlong bahagi, the operating engine. Titingnan naman natin yung human capital. Ngayon, tatanungin ko kayo, sino nga ba ang aktual na magpapatakbo at magpapanatiling buhay sa ganitong klaseng digital empire araw-araw? Ang sagot dyan ay makikita sa hierarchy ng 21 staff members na kukunin nila. Mula sa buwan ng budget na 566,000 pesos para sa pasahod, makikita kung paano ito hinati-hati sa iba't ibang specialized roles. Nangunguna dyan yung mga social media security officers sa 35,000 pesos kada buwan, sunod yung mga content creators sa 28,000, pababa hanggang sa ating napakahalagang janitorial staff na kumikita ng 18,000 pesos. Bawat isa sa kanila ay may krusyal na papel para tuloy-tuloy na umandar ang makina ng negosyo. Ngayon, ang talagang nakakakawili sa bahaging ito ay papasok na tayo sa pinaka-climax ng ating paghimay, ika-4 na bahagi, crunching the numbers. Nakita na natin ang pasahod sa mga empleyado, pero bilang isang nag-uumpisang negosyo, ang susunod na malaking tanong ay, ano nga ba ang totoong kabuuang gastos para maitayo mula sa wala ang ahensyang ito? Kapag hinimay natin ang kabuuang capital investment, kailangan ng 2.15 million pesos bilang puhunan. Hinati ito sa 4 na piraso: office setup, initial operational fund, supplies, at equipment procurement. At mapapansin nyo agad na yung budget para sa equipment ang literal na kumakain sa pinakamalaking slice ng pie. Kapag nagtayo ka ng tech and media business, asahan mo na yung teknolohiya mismo ang uubos sa napakalaking bahagi ng kapital mo.
Ngayong alam na natin kailangang maglabas ng higit sa 2 milyon, pumunta naman tayo sa return of investment. Magkano kaya ang kikitain ng ganito kalaking setup? Handa na ba kayo sa mga numero? Ipinapakita ng blueprint na ito ang nakakalulong projected na income streams buwan-buwan. Nandyan ang 350,000 pesos mula sa social media management, 300,000 sa content creation, 250,000 sa live streams, at 200,000 mula sa mismong security services. Sa total, tinatayang aabot ito sa 1.65 million pesos bawat buwan. Siyempre, bilang impartial na observers dito, paalala lang natin na ang mga ito ay theoretical estimates pa lamang, pero hindi maikakaila na napakalaki ng potential. At mas nagiging malinaw yan kapag pinagtabi natin ang expenses at income. Tingnan nyo yung napakalaking agwat sa pagitan ng 780,000 pesos na total monthly expenses at yung mataas na 1.65 million pesos na estimated monthly income. Kapag binawas mo yan, ang lumalabas na theoretical net profit ay nasa 870,000 pesos kada buwan. Grabe, di ba? Na nagdadala sa atin na sa mismong climax ng financial projections na ito. Isang numerong paniguradong kukuha ng atensyon ng kahit sinong investor. 485.5%. Yan ang projected annual return on investment. Sa madaling salita, inaasahan na babalik ng halos 5 beses ang inisyal na ipinuhunan mo sa loob lang ng 1 taon. Kaya, ang pinakamahalagang punto rito ay kailangan nating panatilihing nakatapak sa lupa ang ating mga paa. Ang lahat ng financial figures na ito, kasama na yung 485.5% na ROI, ay nakabase sa kondisyon na maaabot agad ng ahensya ang kanilang maximum service capacity. Highly optimistic business projections ito at the moment at hindi pa garantisadong facts sa totoong buhay. Kaya pagkatapos ng matitinding numerong yon, mag-cool down muna tayo at pumunta sa huling bahagi, risks and opportunities. Gaano ba ito ka-viable sa totoong mundo? Kung titingnan natin ang strengths at opportunities based sa SWOT analysis ng proposal, malinaw na sobrang in-demand ng mga ganitong serbisyo ngayon. May malaking potensyal para sa international expansion at napakaraming paraan para mag-monetize sa social media. Flexible yung buong business model para sumabay sa nakiisang digital market. Pero we also have to face reality. Nandyan yung inherent vulnerabilities nito. Matindi ang kompetisyon, laging may banta ng cybersecurity risks sa mismong security services nila. At higit sa lahat, nandoon ang banta ng rapid platform changes. Kung ang buong negosyo mo ay nakasandal sa mga algorithms ng Facebook, TikTok o YouTube, you are completely at their mercy. Isang biglaang update lang, pwedeng yumanig sa buong kita mo. Kahit pa may mga ganyang risk, isinara ni Rodrigo L. Abasola ang dokumentong ito nang may napakatibay na paninindigan. Ang sabi niya, the proposed company is technically feasible, financially sustainable, and operationally profitable. Ibinubuod ng linyang ito ang matinding kumpiyansa at overarching ambition na nakapaloob sa blueprint na ito. Kaya bago tayo maghihiwa-hiwalay, iiwan ko sa inyo ang huling katanungang ito. Sa mabilis at pabago-bagong mundo ng social media at sa walang tigil na banta ng cyber risks, gaano kaya tatagal at ka-resilient ang blueprint na ito na nangangako ng 485.5% na ROI kapag isinabak na sa totoong mundo? Isang magandang kaisipan na dapat nating timbangin, yung staggering potential rewards laban sa mga very real na digital risks. Maraming salamat sa pagsama sa ating pag-aaral at hanggang sa susunod nating paghihimay.